Ano ang pita ng laman? Ang makasalanang pagnanasa ay isang makapangyarihang pagnanasa na ipinagbawal ng Diyos. Binanggit ng unang Juan 2:15-16 ang tatlong uri ng pagnanasa na humahatok sa atin sa mas malaking kasalanan. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Ang lahat ng nasa sanlibutan, ang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamalaki sa buhay na ito ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Nangyayari ang pagnanasa ng mga mata kapag nakikita natin ang isang bagay na biswal na nag-uudyok ng pag-iimbot, paninibugho o sexual na pagnanasa. Ang kapalaluan ng buhay ay ang pagnanais ng bawat tao na maging kanyang sariling Diyos. Ang pagmamataas, pag-promote sa sarili, at kasakiman ay nagmumula lahat sa pagmamataas ng buhay. Ang pagnanasa ng laman ay isa rin sa mga kalaban natin. Kapag ang Biblia ay tumutukoy sa laman, ito ay maaaring mga hulugan ng isa sa dalawang bagay. Ang unang kahulugan ng salitang laman ay tumutukoy sa mga nabubuhay na nilalang sa lupa tulad ng mga hayop, ibon at tao. 1 Korinto 15:39. Ngunit kadalasang ginagamit ng Biblia ang salitang katawan upang tukuyin ang pagkahilig sa kasalanan na taglay natin sa ating buhay sa lupa. Ang ating makasalanang kalikasan na pinangungunahan ng kasalanan at paghihimagsik ay napakalapit na nauugnay sa pisikal na aspeto ng sangkatauhan, ano pa tinawag itong katawan. Ang bawat tao ay ipinanganak sa laman. Ang pagsasama sa pagitan ng isang lalaki at isang babae ay nagbubunga ng isa pang taong saklaw ng laman. Ang mga pagnanasa na nagmumula sa pagiging makalaman ng mga nilalang sa isang makasalanang mundo ay maaaring mabilis na maging makasalanang pagnanasa. Ang mga pagnanasa na nagmumula sa katotohanan na tayo ay nakagapa sa lupa, may mga pagnanasang hindi kasalanan para sa sarili. Gusto natin ng pagkain, tubig, tirahan, kasarian, at ginhawa. Nilikha tayo ng Diyos na may mga hangaring iyon. Gayunpaman, tayo ay pinanganak na makasalanan. Nagnanais na pasayahin ang ating sarili, anuman ang moral na batas ng Diyos. Roma 3:10-12. Kapag pinamumunuan tayo ng makalamang pagnanasa, sa halip na inuuna ang kalooban ng Diyos, nagiging dahilan ito upang labagin natin ang katuwiran ng Diyos. Nagiging pagnanasa sila. Halimbawa, ang gutom ay nagtutulak sa atin na maghanap ng pagkain. Masarap kumain. Hindi ito kasalanan. Si Jesus ay kumain at uminom noong siya ay nasa lupa. Lucas 24:42-43. Ngunit kapag ang gutom ay naging pagnanasa sa pagkain, ito ay nagiging katakawan na isang kasalanan. Kawikaan 23:20-21. Kapag ang likas sa pagnanasa sa sexual ay naging masama, humahantong ito sa homoseksualidad, pangangalunya, pakikiapid, at iba pang mga kasalanang may kaugnay sa sexual. Iyan ay ang pita ng laman. Inihambing ng unang Juan 2:17 ang pita ng laman sa mas kanais-nais na kaparehas nito na nagpapalugod sa Diyos. Mawawala ang sanlibutan at ang lahat ng bagay na pinagnanasaan ng mga tao. Ngunit ang mga sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Sa madaling salita, kung susundin natin ang pita ng laman, ang pita ng mga mata, at ang kapalaluan ng buhay, hindi natin magagawa ang kalooban ng Diyos. At sa makatuwid ay hindi magmamana ng buhay na walang hanggan. Mateo 7:21, 1 Korintos 6:9-10, Galatia 5:19-20. Yaong mga isinilang na muli sa pamamagitan ng pananampalataya sa sakripisyo ni Jesus ay patuloy na papatayin ang mga gawa ng laman. Roma 8:12-14. Hindi natin hahayaan na kontrolin ang pagnanasa ng ating laman ang ating buhay. Sa halip, pipiliin nating isaalang-alang ang ating sarili na napako sa krus na kasama ni Kristo. Galatia 2:20, upang mabuhay tayo para sa ikararangal ng Diyos. 1 Korinto 10:31.